Isang pagbati po ang nais pong ipaabot natin sa lahat ng mga kapatid, kaibigan dito sa New Agutaya. Ang ating programa ay pinapanood sa iba't ibang bansa. International po itong ating program. Naka-televise, napapanood sa channel 3ABN, sa Facebook, sa YouTube. Kaya hindi po tayo lang ang makikinabang sa ating pong pag-aaral sa ating gabi-gabi. Kasama po natin yung staff ng isang self-supporting ministry, ang pag-aralan natin. At ating pong pag-aaralan ay walang iba kundi mapapanood ninyo sa inyong mga sa harapan, sa tarpaulin. At ganoon din po dito sa ating screen, Revelation of Hope. Tuklasin ang dakilang pag-asa sa lilim ng mga hiwaga na nakasulat sa Biblia. Kaya kung kanina ay inyong napakinggan sa pamagitan ni Brother Ronnie, yung iba't ibang boses ng hayop, ay subukan natin bukas ipagaya ang mga tunog nitong mga hayop na nasa ating harapan. Dahil napaka-talented ng ating kapatid na iyon. Na kompletong-kompleto po. Wala lang ho tayong health lecture ngayon dahil medyo atrasado. Ganun po talaga sa pagsisimula. No? Hindi natin ma-perfect. Pero bukas ay tsak. Sa health lecture pa lang ay makikinabang na ho tayo. At alam ko, bago ang health lecture ay meron pong mga maririnig din po kayong advice, mga free na consultation. Dito po sa atin, meron po tayong mga nurse na nandito, tapos ay libreng mga BP, tapos mga payo kung paano natin mapapanatili ang ating kalusugan bukod pa sa ating health lecture. Pinapasalamatan din po natin ang pagbibigay daan sa ating mga taga-subaybay sa nanonood sa ating live streaming sa Facebook page ng pag-aralan natin. At kami bumabati lalo na sa ating care group o kaya ay grupo dito sa Japan, Singapore, Hong Kong, sa US at iba-ibang mga lugar na naaabot ng programang ito. Kami po ay bumabati at salamat sa inyong pagbibigay daan na kaming nakadalaw sa inyong mga tahanan sa pamamagitan po ng pagbukas ng inyong mga television at the same time sa radyo ay napapakinggan din po tayo mga kapatid. Ngayong gabi ay parang magbibigay lang po ako ng kumbaga ay parang orientation. Bibriefing ko lang po kayo doon sa mga matatalakay nating paksa sa mga susunod na gabi. Kaya medyo kalat ang ating pag-uusapan ngayon dahil lahat papasadahan natin pero hindi pa po natin ipapaliwanag isa-isa. Ito pong ating pag-aaral mga kapatid na tinawag na Revelation of Hope ay isa pong aklat sa Biblia, yung pinaka-last book of whole Bible, yung Revelation. Sa Tagalog na inyong mga Biblia, kung meron kayong mga Biblia sa inyong mga tahanan, ang Tagalog po na nito ay Apokalipsis. Sa ibang salin, sa Magandang Balita Biblia ay pahayag, sa Bisaya ay bugna. Sa King James ay Revelation. Bakit ito Revelation of Hope, mga kapatid? No? Ang maraming mga tao ang ayaw na basahin o pag-aralan ang mga tala sa aklat ng Apokalipsis. Pag sinabing Apocalypse, ay talagang ika nga ay nagbibigay sa atin ng curiosity. No? Sabi ng marami, mahirap ito maintindihan at parang walang kinalaman sa kaligtasan. Subalit ipapakita ho namin sa inyo mga kapatid, mga kaibigan, na meron pong dakilang pag-asa mula mismo sa mga hiwaga na nakasulat. Di ba malaking hiwaga yung makikita po ninyo? Meron bang hayop na mayroong 4 na pakpak? Pagkatapos mayroong 7 ulo, 10 ang sungay. Ang hirap po ipaliwanag ng mga yan. Sa ngayong gabi, particular na paksa natin ay ang mga hula para sa panibagong milenyo. Pag sinabi pong milenyo, libo, anyo ay taon.
ang edad ho ng mundo ayon sa mga tinatawag po nating naniniwala sa creation, ano? Ay mula sa Genesis hanggang sa pagkabaha sa panahon ni Noe sa gunaw ay 2,000 years ang tagal. At mula sa gunaw hanggang magkatawang-tao ang ating Panginoon, another 2,000 years. At mula sa ating panahon ng pinanganak ang ating Panginoon hanggang sa atin, ilang taon na? 2017 years. So yung 17 years, pasok na sa tinatawag po nating panibagong milenyo. Kaya ang ating pag-aaralan ngayon ay napapanahon sa noong unang siglo, mga kapatid. Maraming tao ang naguguluhan. Ano ba yung mangyayari sa darating? Yan ang kanilang katanungan. Ano ang ibibigay sa atin ng mga panahong darating? Siguro, naiisip po natin yan. Naitatanong ba natin sa ating mga sarili? Ano kaya ang darating sa atin? Ano kaya ang panahon na doon mamumuhay ang inyong mga magiging apo? Ha? Naisip nyo ba yon? O yung ngayon lang ang naiisip po natin? Sa mga taong merong malawak na panukala sa kanilang buhay, natural na nag-iisip sila. After, sabihin na natin, after 100 years, ano na naman kaya ang mundo? Meron tayo. Kaya, marami po ang nagkaroon ng interest na pag-aralan ang mga panahong darating. Pinag-aaralan nila kung ano ang mangyayari sa mundo. Gusto nilang alamin. Nagtataka sila, nasa ang mundo na tayo ngayon? Ano ang mangyayari? At ano ang kalagayan ng lupa pagkatapos ng ilang mga dekada? Nandyan ang kanilang interest sa mga bagay na ito, mga kapatid. Kasi nandun yung kanilang curiosity tungkol sa mga panahong darating. Meron pong isang magazine na tinatawag na Newsweek Prophecy. At sabi po rito, ay meron pong 40% ng mga tao sa US ang naniniwala na matatapos ayon sa hula ang mundo. At meron siya tinatawag na kinatatakutan yung Battle of Armageddon. Kaya yung terminong ginamit natin kanina, yung Apocalypse, ay meron pong lumabas sa Time Magazine na The Bible and the Apocalypse. No? Isang issue sa Time Magazine na nailagay sa kanilang cover na tumatalakay ito sa katapusan ng mundo. Alam niyo po, nagpapatunay na maraming tao ang interesado tungkol dito. Ewan ko sa inyo kung interesado kayo. Makikita natin, maralaman natin ito bukas kung nandito pa rin kayo. No? Pero alam niyo po, yung topic na ito ay ayon sa survey, ay umabot ho ng 20 million ang binta doon sa gumawa ng isang libro na ang title ay Late Great Planet Earth na sinulat po ni Hal Lindsey. Ibig sabihin, ang mga tao, andoon yung kanilang interest. Sa atin, usong-uso yung lindol, hindi ho ba? Pagka lumindol ang mga tao, saka nagkaka-interest. Pag wala lindol, hindi, wala rin. Dapat talaga siguro, gunawin na mundo para mapukaw ang ating interest. Nagpapasalamat kami sa inyo, mga kapatid, sapagkat masarap manood ngayon ng mga television. Pero kayo ay nandito. Hindi ho ito aksidente. Kayo po ay iginaid ng Panginoon upang pakinggan ang mahalagang pagtalakay sa ating pong aklat na tinatawag pong Revelation. So, ito pong aklat na ito, mga kapatid, ay nasundan pa ng iba. Yung pinakabagong siri or nobila tungkol sa pangyayari sa huling araw ay yung tinatawag o may pinamagatan pong Left Behind by Tim
Ang mga author po nito ay dalawa, si Tim LaHaye at saka si Jerry Jenkins. Bumenta po sila ng 50 million. Ibig sabihin, itong pag-aaralan natin ay nauna ng binigyan ng interest ng mga tao. Nobela pa lang sa libro ay interesado na sila. Kaya ngayon, mga kapatid, ay bigyan natin ng pansin itong mga bagay nito. Milyong mga tao ang umaasa na masasagot ang kanilang katanungan sa pagitan ng mga pinapanood nilang mga nobela, binabasa nilang mga aklat, sapagkat gusto po nila na malaman ano nga ba ang panahong darating. Sinamantala ito ng mga TV producers, no? Kaya nga, yan po yung mga lumabas, ano, na mga nobela. At ito pong isang kilalang magaling na aktor, si Bruce Willis, ay nagbida siya sa pelikulang Armageddon. Yung word na Armageddon, mga kapatid, ay nakatala sa aklat ng Apokalipsis. Ito yung pinakahuling pangyayari na kahit kailan ay hindi pa nangyayari sa buong mundo. Pero ginawa na ho nilang pelikula. Napakadami po ang nagka-interest at ayon sa record, kumita po sila ng mahigit $200 million sa pelikulang Armageddon. Ang istorya nito ay katang-isip lang ng mga direktor. Hindi iyon ang mismong nakatala rito. Pero ang ating pag-aaralan, mga kapatid, ay kung ano mismo ang nandito sa aklat. No? Hindi ako direktor, Hollywood director or producer, pero ang akin pong alam ay ipaliwanag ho sa atin ang nilalaman ng Biblia sa ating at kung ano ang itinuturo nito at ibibigay sa ating mensahe na pakikinabangan natin sa ating kapanahunan. Alam niyo po, pag nag-search po kayo sa internet, no? Subukan nyo i-type yung word na prophecy. No? Pag clinic nyo po yon sa search engine, ay makakahit po kayo ng 22 million na mga link. Ibig sabihin, ganon karami ang mga nag-uusap at tumatalakay tungkol sa mga propesiya ng Biblia. Ay, ang problema lang nila sa 22 million na yan ay hindi natin alam kung yun ba ay naaayon sa nilalaman ng salita ng Diyos. Kaya ngayon, mga kapatid, gusto ko naming ipakita sa inyo itong ating pag-aaral mula sa salita ng Diyos, pinakahuling aklat ng Biblia, ay magkakaroon tayo ng dakilang pag-asa. Ito po ay isang Christ-centered presentation ng prophecy. Siguro subukan niyong magtanong sa ibang mga kaibayan natin sa panampalataya, yung mga nangangaral din. Subukan po nating ilista ang ating pag-aaralan dito mga symbolical passages sa Bible at subukan po ninyong itanong sa kanila at kung ano ang kanilang maipapaliwanag. Ang sabi ng iba, walang kinalaman sa kaligtasan yan. Ang hindi nila alam, napapaloob doon yung napakalaking pag-asa. At ito po ay maibibigay sa atin kung tayo po ay gabi-gabing darating. Kaya darating ang panahon na may kakaroon na tinatawag na krisis, mga kapatid. Pero napakaganda kung pauna na nating nalaman ito sapagkat ito ay nauna nang naitala sa banal na kasulatan. Alam nyo, kahit ang mga Hudyo naniniwala na ang mundo ay talagang matatapos. Kahit na po yung mga Muslim, no? Yung mga Hudyo ay hindi naniniwala na ang Panginoon, yung ipinako sa cross ay yung Mesiyas, no? Pero naniniwala po sila na yung mundo ay darating. Yung Islam ay naniniwala din na ang mundo ay may katapusan. Naniniwala din sila sa Battle of Armageddon,
yung huling labanan. Yan po. Ayon sa kanilang paniniwala, si Jesus at ang mga imam bilang tagasunod ni Muhammad ay laban sa Antikristo. Kaya ang tatlong malaking relihiyon sa mundo, ang Judaism, Islam at Christianity, ay kapwa naniniwala na ang mundo ay may katapusan. Pero ngayon, marami lang mga ateista na naniniwala na ang mundo ay magugunaw. Marami mga tao, mga kapatid, ang sa halip na pag-aralan ang Biblia, ay lumalapit sa mga tinatawag po nating mga psychic. Ano ho ba itong mga psychic na to, mga kapatid? Ito yung nanghuhula sa magitan ng mga bulang kristal. Ito yung mga pag pumunta ka doon, sasabihin sa iyo kung ano magiging kapalaran mo. Yan po sila. Marami mga tao ang mayroong ganyang mentalidad. Pupunta sa albularyo, sa Quiapo, napakarami. Mananalo ba niya ako sa luto? Nako, balik-balik na siya doon. Inaubos na lahat ng matanda sa Quiapo. Sabi ng matanda, oo, mananalo ka. Tumanda, namatay na lang, hindi mananalo. Naubos na lang yung pera niya katataya, hindi man lang nanalo. So mga kapatid, iwas ho tayo sa mga ganon. Ang mga propesiya sa Biblia ay nakatala na. Pero merong isang kilala, no? Merong isang kilala na tinatawag pong great seer, prophet. Ito po ay si Nostradamus. Si Nostradamus po ay meron pong 100 predictions na ginawa. Siya po ay merong 100 hula na ginawa. At isa sa kanyang prediction or hula ay noong nakaraang taong 2000, year 2000, ang sabi niya ay ang Eastern Europe ay mawawasak sa pamamagitan ng nuclear weapon. Kaya lang, lumipas na yung taong yun, 2017 na. Wala namang nangyaring tumamang nuclear weapon doon sa Eastern Europe. Meron pang isa, si Edgar Cayce, isang nagpakilalang propeta. Tinatawag po siyang, binansagan siyang sleeping prophet na namatay noong 1945. No, 1945. Pero nung buhay pa siya, year 2000 daw, ang sabi niya ay magkakaroon ng financial crash. January, may buwan pa eh. Ano? Pero siya din po ay pumalpak, mga kapatid. Meron din siyang prediction na parang kahawig ng katotohanan, pero pag pinag-aralan ay malayo pala sa katotohanan. Maging ang mga taga-Ehipto ay nakasandal din sa mga psychic, yung mga peking, mga manghuhula, mga kapatid. Dahil sa gusto rin nila malaman ang future. Yung Great Pyramid na hinulaan din na magkakaroon ng matinding destruction noong year 2000. Pero hindi naman nangyayari. Marami pang kung ano-anong prophecy na mangyayari. Halos 1 taon ang kanilang itinuro. Na yung taong 2000 ay maraming mga masamang magaganap. Siguro nabalitaan din po yun, tinatawag na computer backdown. Nababagsak daw, ang lahat ng computer ay hindi nagagana noong year 2000. Maraming nagpanik nung taong yun. Pero wala namang nangyari. Kung titingnan po ninyo sa picture, ang ating mundo, mga kapatid, ay parang isang bomba na ang mitsa ay maiksi na lang. Malapit ng sumabog. Ang Biblia ay itong ating aklat na ini-encourage kong ating pong bigyan ng pansin, mga kapatid, ay naglalaman ng mga patunay sa nakaraan, panahon at sa darating. History at saka prophecy. Hindi ito katulad ng mga huwad na mga propeta at psychic na hindi nangyari ang kanilang mga hula. Ang mga nakasulat dito, mga kapatid, ay accurate. No?
maraming mga nakatala dito ay nangyari na at ang ilan ay mangyayari na. At ayon nga po rito sa research, ano po, ang buong Biblia ay meron pong 800 na mga talata na prophetic. At 90% doon sa 800 verses na yan ay nangyari na. Ibig sabihin, 10% na lang ang natitira. Mangyayari at tiyak na mangyayari sapagkat yung 90% ay nangyari na. Ang mga kabataan ngayon ay hindi gaanong interesado pagdating sa ganitong mga bagay. Okay pa siguro yung pong baga sa araw ay palubog na. Ano? Yung mga kabataan ay kulang ng interest. Pero ang totoo, yung kanila mismong mentalidad at takbo ng kanilang isipan ay nasa propesiya na rin ng Biblia, mga kapatid. Kaya tinatawag na accuracy ng Bible, no? Ay hindi matatawaran. Kaya nga ito ang pinakamabintang aklat sa buong mundo. Ang mensahe ng tinatawag po nating aklat ng Revelation, mga kapatid, ay magdadala sa atin ng pag-asa. Hindi tayo manghuhula dito, hindi po ito ay patsambahan kung ano ang nakasulat. Ito po ay tiyakan. Ang sabi ng isang propeta, si Isaias, Kapitulo 46, talatang 9 at 10, inyong alalahanin ang mga dating bagay ng una, sapagkat ako'y Diyos at walang iba liban sa akin. Ako'y Diyos at walang gaya ko. Sa talatang 10, na nagpapahayag ng mga wakas mula sa pasimula at mula ng mga panahon ng mga bagay na hindi pa nangyari, na nagsasabi, ang payo ko ay mananayo at gagawin ko ang aking buong kaligayahan. Sa Amos 3:7, tunay na ang Panginoon Diyos ay walang gagawin kundi kanyang ipapahayag ang kanyang mga lihim sa kanyang mga lingkod na mga propeta. Kaya ibig sabihin, ang sumulat po nitong Biblia, mga kapatid, ay mga taong ginamit ng Diyos. Hindi mismo sa kanilang sarili nang galing ang kanilang isinulat. Kasi po may mga pilosopong tao. Ba't ako maniniwala dyan? Sulat lang naman ng tao yan. Pag mayroon narinig ka nun yan, pakitanong nga, ano ba ang gusto nyong sumulat ng Biblia? Manok. Iwan ko kung maintindihan natin. Kalabaw. Aso. Pusa. Pag anghel, hindi mo maintindihan ang salita ng anghel. Kaya ginamit ng Diyos ang tao, gagamitin ang sarili nilang lingwahe kasi ang magbabasa nito ay tao din. Ang totoo, yung mga taong may ganong mga kaisipan na namimiloso po, tagawa lang ng tao, sila po yung mga taong nakasubok ng magbasa ng Biblia, kaya lang, nang basahin nila, tinatamaan ang kanilang sarili. Sapagkat ang salita ng Diyos ay parang tabak na may 2 talim. Ang mga nakasulat dito, mga kapatid, ay hindi dapat natin pag-alinlanganan. Mahal tayo ng Diyos, kaya niya ipinadala at ipinasulat itong Biblia. Ito ay kasangkapan ng Diyos upang bigyan tayo ng pag-asa. Hindi tayo matatakot kahit ano pa ang mangyari sa darating na panahon. Hindi katulad ng ilang mga nanghula na hindi natupad. Ang mga nakasulat dito ay tunay na mangyayari. Narito ngayon ang magagawa natin. Kung titingin tayo sa pahayag ng Diyos, ang ating isipan, ang ating pananaw, ay ating bibigyan natin ng atensyon. Ang mga nakatalaho dito ay para tayong, sabi ni Apostol Pedro, ay para tayong lumalakad na may dalang ilaw. Sabi po niya, 2 Pedro 1:19, at kami ay mayroong lalong panatag ng salita ng hula na mabuti ang inyong ginagawa kung ito'y inyong sinusundan. Na gaya ng isang ilawang lumiliwanag sa isang dakong madilim, hanggang sa pagbubukang liwayway, at ang tala sa umaga ay sumilang sa inyong mga puso. Si Jesus ang tala sa umaga. Ibig sabihin, pag binasa ho natin to, ang makikita ho natin dito ay ang buhay ng ating Panginoon, kung ano ang ginawa niya para sa ating lahat.
Mahalaga po ang pagkakilala sa ating Panginoon. Kasi kung hindi natin siya kilala, hindi man natin siya nakita, ay walang patutunguhan ng buhay natin. Tayo magkakaroon ng interes sa mga bagay tungkol sa Panginoon. Kaya maraming mga tao walang kainti-interes sa aming karanasan sa pangangaral, mga kapatid. Hirap na hirap talaga kami mag-invite. Mabuti dito at meron pong mga taong malambot ang puso at isip. Pero sa ibang lugar, perting gaya. Ang tigas. Lalo na sa mga syudad. No? Kaya nga kami galing Manila, mas gusto pa namin pumunta rito eh. Dahil ang mga tao dito sa New Agutaya ay nagbibigay ng pansin sa mga ganitong mahalagang gawain, mga kapatid. Ang Apokalipsis ay naghahayag sa mga huling mensahe ng Diyos o sa lahat ng at patungo sa lahat ng mga tao. Samantalang sa iba ay ang Apokalipsis daw ay nakakalitong aklat. Kahit na ang mga Bible scholar, mga kapatid, aminado na may nakakalito. Imagine, tingnan nyo po, no? Makikita po ninyo yan. 4 na nakasakay sa kabayo. Iba-iba ang kulay. Ang unang kabayo ay puti. Ang nakasakay ay may hawak na pana. Ang pangalawa naman ay pula na may hawak namang itak or tabak na may dugo. Tapos yung pangatlo ay itim na may hawak na timbangan. At yung pang-apat ay kabayong maputla na ang tawag ay kamatayan. Paano mong ipapaliwanag yung mga bagay na yan? Anong papapala natin? Pero mga kapatid, wag lang tayong aalis. Hihimay-himayan natin yan. Sapagkat ang mensahe sa likod ng yan ay napakaganda. Matututunan po natin yan. Sapagkat niloob ng Panginoon na yan ay ating pong maunawaan. Tapos ay meron pang inilarawan. Sa aklat ng Apokalipsis, isang hayop, may 7 ulo at 10 sungay. Pagkatapos nakatala pa dito sa aklat na ito, yung 666 na pinagkakaguluhan ng mga tao ngayon. Maririnig at mababasa rin natin yung Armageddon, katulad ng ating pinag-aralan kanina, na nabanggit kanina, na mayroon nang gumawa ng pelikula. Ano na pa ang ibig sabihin nitong Babylonia na katala sa aklat ng Apokalipsis? Merong 7 tatak at tapos tsaka merong 144,000. Pag tinanong mo yan sa ibang mga ngaral, hindi yan kailangan sa kaligtasan, walang biyaya dyan eh. Pero dito po sa ating serye na ito, mga kapatid, Revelation of Hope, ang nasa likod pala ng mga hiwagang ito, ay gusto ng Diyos na iparating sa atin, ay ihahayag po sa ating pong susunod na mga pag-aaral. Sapagkat may susihong ipinakita rin. Alam nyo, ang isang saradong pinto, lalo na pagkamatibay yung pinto, kahit anong sipa mo yan, suntok, balyahin mo yan, hampasin mo yan ng malaking kahoy, martilyo, ay mahirapan kang buksan. Pero sa magitan lamang ng isang maliit na susi, isang pihit mo lang, yan ay mas bubuksan. Kaya ang aklat ng Apokalipsis ay meron ding ipinakitang susi. Ibig sabihin, yung mga propesiya na yan, yung binanggit natin, ay bukas. Meron ang ibinigay na susi upang buksan yan. Kaya inilalarawan ho ito sa isang puzzle. No? Sa isang puzzle, marami ho yan. Pag tagpiin mo, hanapin mo kung saan siya ikakabit, bandang huli, makikita mo, may mukha pala roon. Pero pag hindi natin pagtsatsagaan yan at hindi mo alam buuhin yan, ay hindi natin ma-identify ano yung mensahe na nandun or ano man ang nakasulat. Kaya nga ito din, Apokalipsis nito o yung Biblia, salita ng Diyos, ay katulad ng puzzle. Hahanapin natin ang bawat bahagi, pagdudugtug-dugtungin. Pagkatapos, uuwi tayong lahat, matatapos ang gawain ito, uuwi tayong lahat na pinagpala. Ang paglalarawan ng aklat ng Apokalipsis, mga kapatid, ay katulad ng isang tabing. Pag ikaw ay nasa loob ng bahay, isang kortina, hindi makikita kung ano yung nasa kabilang side. Pag binahinawi mo yon, binuksan mo yon, makikita mo kung anong meron. Tama? So, yun ang ibig sabihin ng word na revelation, revealing or unfolding. Sa ibang termino, unfolding, ibig sabihin binuksan, binuklat.
No? Kapahayagan. Ang revelation ay nangangahulugang hindi nakasara. Sa titulo pa lang, mga kapatid, hinihila tayo para alamin ang nilalaman nito dahil ito ay bukas na aklat. Hindi natin dapat ito panatilihing lihim, kaya atin po itong pinag-aaralan. Tingnan niyo po yung Kapitulo 1, talatang 1 ng aklat na ito. Ang sabi po riyan, ang apokalipsis ni Jesucristo na ibinigay ng Diyos sa Kanya upang ipahayag sa Kanyang mga alipin sa makatuwid ay ang mga bagay na nararapat mangyaring madali at Kanyang pinadala at ipinaalam sa pamamagitan ng Kanyang anghel sa Kanyang alipin na si Juan. So sa unang bahagi pa lang dito, mga kapatid, ay naroon na ang pangalan ng ating Panginoon. Siya ang nagbigay nito kay Juan, siya ang may taglay nito, binigay mga sa anghel, tapos ibinigay ng anghel kay Juan. Si Juan naman, ibinibigay ito sa atin. Kaya, kung ating titingnan dito, kung ating pag-aaralan, ibig sabihin, ito ay ang buhay ng Panginoon kasama ang Kanyang mga lingkod. No? Nakasentro ito sa ating Panginoon. Ang mensahe ng aklat nito ay tungkol sa ating Panginoong Yesus o tagapagligtas at sa Kanyang bayan. Kaya natatakot yung ilan na ito ay pag-aralan sapagkat meron nakasulat daw dito na Great Tribulation. Anong ibig sabihin ng Great Tribulation, mga kapatid? Or malaking kabagabagan. Meron akong nakausap ayaw kong pag-aralan yan. Pero nakakatakot yan. Magkakaroon daw ng matinding kabagabagan sa huling araw. Samantalang ang totoo, mga kapatid, meron na pong mga tribulation sa ating mga tahanan, sa ating mga sarili. No? Baka yung inyong asawang lasinggo ay problema palagi at nagwawala. Yan ay tribulation nyo. Kung inyong kapitbahay palaaway, tribulation din yan. So marami tayong mga pagsubok. Yan ay mga pangyayari na nag-aalis sa ating kapayapaan. Ang Panginoon, Jesus, ay hindi nagpabaya sa Kanyang bayan. Alam po ba ninyo na noong tinatawag po nating persecution, yung Dark Ages. Ano yung Dark Ages, mga kapatid? Madilim na kapanahunan. Sa propesiya ay merong nangyari. Mula 538 hanggang 798 AD. Yan po ang Dark Ages. Marami pong mga Kristiyano, mananampalataya sa ating Panginoon, ang pinaglalaruan ng Imperyo Romano. Hinuhuli, nilalagay doon sa isang arena, pagkatapos bibitawan yung mga mababangis na mga leon. At ang kanilang gagawin ay lalapain yung mga tao. Yung iba naman ay sinusunog. Sabi ng iba, asa ng Diyos? Sa panahon yun, ba't niya pinabayaan? Ang totoo po noon, mga kapatid, kaya nila nakaya na mamatay, na nagtatapat sa Diyos, sapagkat ang Panginoon ay sumasama sa kanila. May mga tao na ayaw magbago. Baka hindi ko kayanin. Tapos magpamiyembro ako, nagsimba-simba ako, tapos makagawa ko ng kasalanan. Nakakahiya, ayoko. Yan ang isipan ng mga tao, di ba? Yun ay iisipin, mananatiling isipan natin kung hindi natin tatanggapin ang Panginoon sa ating buhay. Bakit may mga tao na kahit patayin mo, hindi susurrender sa kanilang pananampalataya? Ibig sabihin, pumasok at nasa puso nila ang ating Panginoon. Kaya sila'y matibay. Kung wala ang Panginoon sa ating buhay, mga kapatid, konting bagyo pa lang, takot na tayo. Para mawala at lumayas yung mga takot sa ating, yung mga alalahanin, ang isa lamang solusyon ay tanggapin ng ating Panginoon sa ating mga buhay. Sabi sa aklat ng Apokalipsis 22:10, at sinasabi niya sa akin,
huwag mong tatakan ang mga salita ng hula ng aklat na ito sapagkat malapit na ang panahon. So, kaya natin naintindihan ito sapagkat ayon mismo sa talata ay hindi pumayag ang Panginoon na tatakan, silyuhan, o isara. Kaya ibig sabihin, hindi ito nakasarang aklat. Masarap ho itong pag-aralan. Ginawa ho ito ng ating Panginoon para sa atin, mga kapatid at mga kaibigan. Gusto niyang maunawaan natin ang kanyang mahalagang mensahe sa atin. Ang mga tao ngayon, wala nang pakialam. Maraming mga tao walang pakialam sa Diyos. May pakialaman, kunti lang. Tama lang din makapakinig ng konti, uwi na. Yun o ba ay kinalulugdan ng Panginoon, yung mga kapatid? Patikim-tikim lang ng tayo pag gusto natin makinig ng salita ng Diyos? Ang gusto ng Panginoon ay buong pusong pag-ibig sa Kanya, sapagkat siya ang sentro ng Biblia. Gusto niya tayong bigyan ng katiyakan. Gusto na tayong bigyan ng matagumpay na paraan ng pamumuhay laban sa kasamaan ng mundong ito. Kaya ang aklat na ito ay hindi katulad ng isang pagkaing matigas na mahirap nguyain. Hindi ito katulad ng mga candy na sumisira sa ating mga ngipin o kaya mga pagkaing sumisira sa ating kalusugan at nagbibigay ng matinding sakit sa ating katawan. Ito po ay babasahin na magbibigay sa atin ng malusog na relasyon sa ating Panginoon. Kaya nga, kung ikaw ay isang kabataan na naghahangad na magandang kinabukasan, malaki ang magagawa ng aklat at ng pag-aaral na ito sa iyo, kapatid. Ang Diyos na lumalang ng mundo ay siyang Diyos na ating pinag-aaralan. Kung gaano kadakila ang kanyang pag-ibig, siyang lumikha ng sanglibutan. Hindi niya pa rin tayo pinababayaan hanggang ngayon. Balikan natin yung pagkasulat. Sino ho ba ang sumulat ng aklat na ito? Ang sumulat to ng aklat ng Apokalipsis ay si Juan Revelador. At ito ay para sa ating lahat. Ang aklat na ito ay magbibigay sa atin ng lakas, mga kapatid. Nakita ng apostol na Juan, sapagkat si Juan ay isa sa alagad ng ating Panginoon, yung four gospel, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, siya yung Juan na yan. Siya rin sumulat ng Apokalipsis. Ang Juan na ito ay naging saksi ng pakainan ng Panginoon. Ang napakaraming tao sa magitan ng ilang pirasong tinapay lamang at isda. Saksi din si Juan ng pagilingin ng Panginoon yung bulag. Nakita din ni Juan kung paano naging mapanalanginin ang ating Panginoong Yesus. Saksi din siya ng mapako at mamatay ang ating Panginoon doon sa cross. Alam niya ang istorya ng pagkabuhay ng ating Panginoon. Nasaksihan din niya ang pag-akyat ng Panginoon sa langit hanggang sa ito'y unti-unting mawala sa kanyang paningin. Subalit ngayon, itong Jesus na ito ay ating pinag-aaralan, mga kapatid. Kaya nga sabi ng uno-uno ng Apokalipsis, upang ipahayag sa kanyang mga alipin sa makatuwid bagay ang mga bagay na nararapat mangyaring madali. At ito ay sinulat mismo ng apostol na ito na si Juan. Sa 1:3 ng Apokalipsis, mga kapatid, mapalad ang bumabasa at mga nakikinig ng mga salita ng hula at tumutupad ng mga bagay na nangasusulat doon sapagkat ang panahoy malapit na. Kapatid, kaibigan, sa iyong mapapakinggan dito gabi-gabi ay unti-unting magkakaroon ng pagbabago ang ating mga buhay. Siguro, mula ngayong gabi, sa tuwing magbabasa na tayo ng Biblia, iba ng ating magiging pakaramdam. Mararamdaman natin ang kakaibang pagbabago sa ating mga buhay. Yun ay kung hahayaan natin na ang Panginoon ang mamuhay kasama natin. Ang mga propesiya sa Apokalipsis ay nagbabago ng buhay ng tao. Ang sabi po rito, si Jesus ang Alpha at ang Omega. Siya ang pasimula at ang wakas. Siya ang ilaw ng sanlibutan. Siya ang makapangyarihang manlilikha. Siya ang korderong pinatay. Sa Apokalipsis, siya ang matuwid na hukom. Siya ang haring darating. Siya ang mananakop na nagtatagumpay.
tinalo niya ang kanyang mga kaaway. Kaya ang kapahayagan ng Panginoong Hesus ang babago sa buhay ng sinumang tao. Lumapit tayo sa Kanya, mga kapatid, na may espiritong mapagpakumbaba. Hilingin natin sa Kanya na tayo ay Kanyang tulungan sa ating mga kahinaan. Wala tayong magagawa kung hindi tayo tutulungan ng ating Panginoon. Sapagkat ang alam nating gawin ay kasamaan. Alin ba ang mas madaling gawin? Masama o mabuti? Mas tamang gawin ang mabuti, pero napakaraming mga tao ang mas madali ang nagagawa, ang kasamaan. Bakit ba yung tao o yung bata, pagkapanganak, hindi mo turuan ng masama, pero kusang lilitaw sa kanya? Tinuruan mo ng mabuti, hindi mo makakita sa kanya. Ganon ho ang epekto ng naging kasalanan ng tao dahil sa pagtalikod niya sa Diyos. Kaya sa talatang 4, ang Apokalipsis, biyaya ang sumainyo nawa at kapayapaan mula doon sa Kanya na ngayon at nang nakaraan at darating. Si Jesus ay mataas sa kanino man tao dito sa lupa. May mga tao na nangunguna ng isang mga samahan or denomination. Pero sa halip na ipakilala ang ating Panginoon, ang itinataas ay ang Kanyang sarili bilang puno, bilang sugo. Ewan ko kung nakaka-relate kayo. Maraming mga leader ng pananampalataya na ang mga miyembro, pag tinanong mo, ang bukang bibig, yung kanilang mga leader. Huwag nawang mangyari yan, mga kapatid, sapagkat hindi yun kalooban ng Diyos. Sa Seventh-day Adventist, hindi nyo marinig na binabanggit namin sino yung leader namin. Ang aming itinataas sa tuwing kami po ay nangangaral ay ang ating Panginoong Hesus. Ang Panginoon ay binanggit sa maraming kaparaanan sa Biblia. Yung word na Jesus was. Isang katotohanan ng ating Panginoong Hesus sa pasimula pa ay sa kasama na ng Ama. Hindi ho totoo na si Kristo'y umira lang nung siya'y ipanganak ni Maria. Naroon na ang ating Panginoon nang likhain si Adan at si Eva. Kung pag-aaralan natin yung banal na kasulatan. Ang Jesus na ito ay may kakaibang karanasan sa buong sangkatauhan at maging sa kadyusan. Alam niyo po yung Greek word na monogenes theos, na ibig sabihin, only begotten God. Monogenes theos, ibig sabihin, the only unique God. Sapagkat ang Godhead ay merong tatlo, Ama, Anak at Espiritu. Doon sa tatlo, siya ang pinaka-unique. Siya po ang nagkatawang tao, sapagkat ang Ama Espiritu, ang Holy Spirit ay Espiritu din, walang laman at buto. Subalit ang Panginoon ay nagkaroon ng laman. Para tubusin tayo ay ginamit niya ang isang likas ng pagiging tao. Pwede naman siyang mahulog dito sa lupa, malaki na binata na, nangangaral na. Pero mas pinili niya ang maging dumaan sa sinapupunan ng isang tao, ipanganak, ipinagrilihi, at hanggang sa ipanganak, at hanggang sa siya ay mamatay doon sa cross. Siya ang walang hanggan o walang katapusan Diyos. Humarap po siya sa iba't ibang pagsubok, mga kapatid. Bakit niya kailangan yung pagsubok? Naisip niyo pa ba? Oo ba? Ba't kailangang daanan ng Panginoon yung pagsubok? Pwede namang tubusin niya yung tao nang hindi siya naghihirap. Nakangiti lang habang pinapako. Pwede naman yun. Pero bakit nananalangin siya? Hirap na siya. Bakit niya kailangang maramdaman itong mga bagay na ito? Ang sagot po niyan, mga kapatid, ay para maging halimbawa. Ibig sabihin, ang mensahe sa atin yan, kung ano ang nararamdaman niyo ngayon kay kapatid. Naghihirap ka, nagdaramdam ka, bigo ka, niloko ka, natinggoy ka, nanakawang ka, lahat. May sakit ka, lahat ng kahirapan nasa iyo na. Ang ibig lang sabihin yan, dinaanan na ng Panginoon yan. Kaya natin yan. Kailangan natin siya sa ating buhay sapagkat siya ay nagdanas na ng kahirapan. Kaya kung ating tatanggapin siya sa ating mga buhay, mga kapatid, siya ang magpapahilom sa lahat ng sakit na ating nararamdaman.
Ha? Siguro nararamdaman natin na parang wala tayong inaalala. Pinaiwan ang ibig sabihin ng palang problema. Dahil kahit wala kang inaalalang kahirapan, kung sa iyong paglalakad, bigla ka na lang matapilok. Problema pa rin yan, mga kapatid. Yan ang ibig po natin sabihin. Kaya kailangan natin ang ating Panginoon. Jesus is, ibig sabihin, siya yung Kristo na walang pasimula, walang katapusan. Siya ang nabuhay, nabubuhay at wala ng kamatayan kahit kailan. Yung mga leader ng panampalataya ngayon, nagpapakilala, mga kapatid, lahat yan, mga patay na. Yan si Buddha, si Muhammad, yung mga Diyos ng mga Hindu at kung sino-sino pa. Wala, mga patay ang mga yan. Tanging ang ating Panginoon ang walang kamatayan at siyang darating na hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Sabi sa 1:7 ng Apokalipsis, narito siya'y dumarating na nasa mga alapaap at makikita siya ng bawat mata. Kahit pa yung bulag. Kasi bubuksan yan at makakakita yan pagdating ng Panginoon. Kaya hindi tayo dapat mawala ng pag-asa, mga kapatid. Ang aklat ng Apokalipsis ay tinatawag na aklat ng pag-asa. Kaya revelation of hope. Ang pagdating ng ating Panginoon, ito yung pinaka-climax, pinaka-sukdulan. At sa mga pangyayari, climax, rurok. Ano bang magandang termino pa ng climax, mga kapatid? Basta ito yung pinaka-sukdulan. Tingnan nyo po ito. Ang sabi ng Panginoon, ang sabi ng Apokalipsis, hindi na tayo magiging katulad ng mga ulila. Hindi na tayo nag-iisa. Ang kahirapan at sakuna ay wala ng kapangyarihan. Ang mga kalamidad ay hindi na tatalab sa atin. Ang mga sakit ay hindi na mararanasan. Ang kalungkutan ay mapapawi. Ang kamatayan ay tuluyang malilipol. Ay ang Apokalipsis ay nagbibigay sa atin ng pag-asa at lakas ng loob upang harapin ang bukas. Ang isla ng Patmos, mga kapatid, daanan natin ng konti. Sa isla na yan, itinapon si Juan Revelador. Kaya siya tinawag na Juan Revelador, sa kanya ni-reveal ng Panginoon yung mga pinag-uusapan natin ngayon. Alam niyo kung bakit siya tinapon sa isla ng Patmos? Dahil ang mga alagad, lahat ng mga alagad, pinagpapatay. Tanging si Juan lamang ang namatay sa katandaan. Iba't ibang kamatayan. Yung iba, binabalatan ng buhay. Si Pedro, pinako ng patiwarik. Yung naranasan ng mga alagad. Binigyan sila ng katapangan sapagkat nasa buhay nilang kasama na sa buhay nilang ating Panginoon. Si Juan Revelador, may pinakulong napakalaking kawa. Tapos inilublob si Juan Revelador na sa kumukulong mantika. Ay pambihira, hindi ba namatay? Nag-swimming. Sabi ng mga kawal Romano, delikado ito. Mukhang may anting-anting yata ito eh. Ang maganda, dalhin natin sa isla ng Patmos. Sigurado patay siya roon. Dahil nag-iisa siya. Ang isla ng Patmos ay islang mabato at puro bato. Nang nandun na siya sa isla ng Patmos, nagpakita sa kanya ang Panginoon sa pagitan nitong mga propesiyang ito, mga pangitain. At ang pinaka nakakatawag sa kanya ng pansin, kaya lagi niyang binabanggit, ay yung pagdating ng ating Panginoon. Kung saan inilalarawan niya na makikita siya ng lahat ng mata. Sa Kapitulo 5 ng aklat na ito, ay isinulat niya rin yung narinig niyang masayang awitan. Sabi diyan, narinig kong nangagsasabi sa kanya na nakaupo sa luklukan at sa kordero ay ang pagpapala at kapurihan at kaluwalhatian at pagkahari magpakailanman. Yan ang awit na kanyang narinig. Sa Kapitulo 6 at 7 ay nandoon yung 4 na klase ng mga kabayo na binanggit na rin natin kanina. Sa 14 at 15, ang sabi diyan, ang mga ito ang galing sa malaking kapighatian at ang nangaghugas ng kanilang mga damit at pinaputi sa dugo ng kordero. Kaya't sila nga ay nasa harapan ng luklukan ng Diyos at nangaglilingkod sa Kanya araw at gabi sa Kanyang templo. Sa Kapitulo 8 at 9
ay nandyan yung mga trumpetang hinipan. Nang ibig sabihin ng trumpeta ay digmaan, labanan, na sunod-sunod. Yan ay mangyayari sa mundo, mga kapatid. So, gusto ipahayag sa atin, sa aklat na ito ang hindi pa naririnig natin na mga mensahe sa mga nakaraan. Meron tayong pag-asa. Pag-asa sa bagong kaharian, pag-asa sa bagong samahan, pag-asa sa bagong leader, pag-asa lalo na sa pagdating ng ating Panginoon. Sa Kapitulo 13 at 14 ay dyan nakatala yung hayop na may 7 ulo at 10 sungay na mapag-aaralan natin sa susunod. Ang sabi dyan, nakita ko at narito ang isang alapaap na maputi at nakita ko na nakaupo sa alapaap ang isang katulad ng isang anak ng tao at sa kanyang ulo ay may isang putong na ginto at sa kanyang kamay ay may isang panggapas na matalas. At lumabas ang ibang anghel sa templo na nagsumisigaw ng malakas na tinig doon sa nakaupo sa alapaap, ihulog mo ang iyong panggapas at gumapas ka, sapagkat dumating ang oras ng panggapas, sapagkat ang aanihin sa lupa ay hinog na. Ang karit, simbolo ng paggapas. Ibig sabihin ng talatang yon, mga kapatid, malapit nang mangyari na ihahagis ang panggapas sa lupa. Pagka nag-harvest time, ay aalisin yung mga palay, ihiwalay sa mga damo. At ihiwalay na rin yung mga ipa o yung mga walang laman na mga trigo sa tunay na trigo. Ibig sabihin, darating na yung panahon, mga kapatid, na yung hindi karapat-dapat ay ihihiwalay na ang mga tapat, paghihiwalayin ng Panginoon. At yun ay magaganap sa kanyang pagdating. Binanggit po, mga kapatid, dito ang huling 7 salot. Ito yung nakakatakot. Pahapyawan natin saglit. Unang salot, sugat na masama. Matinding sugat. No? Masakit. Kung kayo nagkaroon na ng pigsa, walang binatbat yan. Sapagkat napakatinding sakit ang mararamdaman natin. Ang pangalawa, ang dagat ay magiging dugo. Ang pangatlong salot, ang ilog ay magiging dugo. Ang pang-apat na salot ay magkakaroon ng napakatinding init ang araw. Masusunog ang mga balat ng tao sa matinding init. Tapos magkakaroon ng napakatinding kadiliman. Imagine napakadilim ng mundo. Wala kang makita. Pero napakainit naman. Ang hirap niyan. Yung Battle of Armageddon, ika-6 na salot, at yung ika-7 ay ang pagdating ng ating Panginoon. Sabi niya, at ibinuhos ng ika-7 ang kanyang mangkok sa hangin, at lumabas sa sanktuaryo ang isang malakas na tinig mula sa luklok at nagsasabi, naganap na. Sa 17:14, ang sabi po ng Apokalipsis, makikipagbaka ang mga ito laban sa kordero at sila'y dadaigin ng kordero sapagkat siya'y Panginoon ng mga Panginoon at hari ng mga hari at ang mga kasama niya na mga tinawag at mga pili at mga tapat ay mananaig. Yung kapangyarihan nitong mga salot at kasama na ito ay lulupigin at dadaigin ng ating Panginoon. Kaya tinawag siyang hari ng mga hari, Panginoon ng Panginoon. Doon sa Kapitulo 19 ng Apokalipsis. Yan. Okay, bakit mas pinili ng Panginoon ang dumanas ng matinding hirap, kapatid, katulad ng ating nabanggit kanina? Kung tayo po ay makaranas ng mga kahirapan sa buhay, ibig sabihin, alalahanin lang po natin na ang Panginoon nga ay naghirap, tayo pa. Tingnan nyo, mabuti. Isa itong, kumbaga, formula Napakaraming mga mareklamong tao ngayon, di ba? At para hindi ka magreklamo, pag nakakaranas ka ng pagsubok, isa lang isipin mo, yung Panginoon nga naghirap, ako pa. Siguro mawawala yung ating pong reklamo, ang ating mga paghihinanakit. Minsan tinatanong pa natin, Panginoon, bakit noon? Wala naman akong masamang ginagawa. Ba't kailangan kong maranasan to? Ba't hindi lang kapitbahay namin nagkasakit? Ba't ako pa? Ba't yung anak ko pa ang nilalagdat, minamalarya? Di ba? So, ibig sabihin, ay alalahanin lang natin na mayroon ngang tagapagligtas na pako doon sa cross. Naghirap siya.
ang ganda-ganda ng kanyang tahanan doon sa langit, bumaba rito para saluin ang paghihirap, para ipakita sa atin at magpakita ng halimbawa sa atin, mga kapatid. Lagi nating titingnan ang panahon na ipinangako na siya ay babalik para sa atin. At nangako po siya sa 21:4, papahirin na ang mga kahirapan, yung luha sa ating mga mata, at hindi na magkakaroon ng kamatayan, hindi na magkakaroon pa ng dalamhati o ng pananambitan man o ng hirap pa man. Ang mga bagay ng una ay naparam na. Ayan. Gusto niyo po ba yon, mga kapatid? Na yung mga nararanasan nating hirap ngayon ay pawiin ng Panginoon? Nais tayong iligtas ng ating Panginoon. Sa kahirapan, sa kalungkutan, nais ng Diyos na dumating ang panahon na wala nang luhang aagos sa ating mga mata. Wala nang karamdaman, babaguhin itong ating katawan. Ang mga kalungkutan, hirap, kabiguan, lilipas na lahat. Sa panahong iyon, ipapahayag ang dakilang Diyos ng buong sansinukob. Bago tayo magtapos, gusto ko pong ikwento itong true story. Sa panahon po ng World War II, yan ang mga Air Force ni Hitler. Pinapaulanan ng bomba yung London. Napakatindi yung nangyari sa lugar na yan. Sa bawat gabi, ang mga naninirahan doon ay napapalibutan ng mga sumasabog na mga bomba. Kaya ang iniwan ho at ang nangyari po, ang resulta ay wasak na kalagayan ng lugar na yon. Meron pong isang pamilya na may 3 anak. Nanatili sila sa kanilang bahay. Nagbabagsakan yung mga bomba sa kanilang palibot. Subalit sila ay nanatili sa kanilang tahanan. Sa kasamaang palad, tinamaan ang nanay at ang 2 anak ng bala at namatay. Ang naiwan ay yung tatay at yung bunsong anak na babae. Nakasurvive po sila. Pansamantala, tumigil ang pagpapaulan ng bomba. Lumipat ho ang magtatay doon sa bomb shelter. Pero after 2 days, ayan na naman yung mga tura-tura, andyan na naman yung mga pampasabog na nilalaglag. Kaya habang palibasa sila nasa bomb shelter, hindi naapektuhan, pero napakadilim. Yung maliit na batang babae nanginginig sa takot. Hindi siya makatulog sa gabi. Ang sabi niya, Daddy, natatakot ako. Hindi ako makatulog. Ang sabi ng batang maliit. Siguro mga 3 years old. Sabi ng ama, anak, huwag kang matakot, nasa bomb shelter tayo. Hindi tayo maaano. Ligtas tayo dito. Napakadilim, halos hindi sila magkakitaan ng muka. Sa sobrang dilim. Sabi ng bata, Daddy, binabantayan mo ba ako? Hinawakan ng ama ang kamay ng kanyang anak at sabi niya, yes, anak. Sabi ng bata nakatingin ka ba sa akin? Ang dilim. Sabi ng tatay, yes anak, tinititigan kita. Sa mga salitang yun, agad-agad nakatulog yung bata. Mga kapatid, ang Panginoon nakatingin sa atin. Gusto nyo bang sabayan? Mga kapatid, ang Panginoon nakatingin sa atin. Nakikita niya yung ating mga pinagdadaanan. Pero sabi niya, anak, gusto kitang balang araw, dalhin kita doon sa inihanda kong tahanan para sa iyo. Doon sa ating nabasa, mga kapatid, ang tanong ko sa inyo, sino ba sa atin ang tatanggap o gustong tanggapin ang Panginoon sa kanyang buhay? Mahirap ang buhay sa mundong ito, mga kapatid. Napakaraming mga kahirapan na ating mararanasan.
Hindi ba natin pagbibigyan ang panawagan ng Panginoon sa atin? Di ba pwede nating itanong sa ating Panginoon kapag tayo naghihirap, Panginoon, nakatingin ka ba sa akin? Alam mo ba ang aking dinadanas na kahirapan? Hindi ba ang sarap ng ganong pakiramdam, mga kapatid? Na meron tayong namumuong relasyon sa ating Diyos. Hirap na nga tayo. Wala pa tayong relasyon sa ating Panginoon. Ano na lang ang bukas na naghihintay sa atin? Sa ating mga nanonood sa mga telebisyon, sa internet, saan ka mang naroon, kapatid, ang Panginoon ay nangungusap sa iyo. At sa atin lahat ng mga nasa bulwagang ito, ang Panginoon ay nananawagan sa atin. Sa ating palibot, mga kapatid, sa ating mundo, siguro dito sa ating lugar hindi natin nararanasan. Pero sa ibang bahagi ng Pilipinas, sa ibang bahagi ng ating sanlibutan, sa ibang mga bansa, ay napakarami ang mga taong nakakaranas ng mga kahirapan. Maaaring hindi literal na bomba ang nahuhulog sa ating palibot, sa ating tabi. Maaaring ito mga bomba ng mga pagsubok. Hindi literal na dilim, kundi dilim sa kawalan ng pag-asa. Ang Panginoon na nanawagan sa atin. Siya na pinanggagalingan ng liwanag ay tumatawag sa atin ngayon. Ang purpose ng ating pag-aaral at paghahayag ng mga propesya dito ay ilapit po tayo sa ating Panginoon at tagapagligtas. Ang sabi ng aklat ng Apokalipsis, ang kanyang mata ay nasa lahat ng dako. Hindi siya namimili. Anuman ang iyong kainaaniban, anuman ang iyong paniniwala, mahal tayo ng Diyos. Lahat tayo ay minamahal ng ating Panginoon. Siya ay lagi naghihintay na tayo manumbalik sa Kanya, mga kapatid. Sa maraming mga kaparaanan, ginagawa ito ng Panginoon. Kaya itong ating ginagawa po rito ngayon, ay hindi ho ito tsamba. Ito'y paraan ng Panginoon upang tayo ay tawagan na siya po ay ating paglingkuran. Siyang Diyos na dakila ay gumagawa ng paraan upang tayo ay tawagan. Mga kapatid, sino ho sa ating kalagitnaan ang nais tanggapin ang ating Panginoon sa kanilang buhay at nais na isama namin sa aming mga panalangin? Pwede ho ba natin ito pakita sa magitan ng pagtaas ng ating kamay? Yung mga taong tatanggap sa Panginoon, sino po? Pakitaas po ang mga kamay. Maraming salamat po. Tayo po ay tumayo sa ating pong pagtatapos sa magitan ng isang panalangin. Dakilang Diyos, Amang banal na makapangyarihan sa lahat. Narito po ang aming mga kapatid, kaibigan sa lugar na ito. Inyo pong niloob na sila ay makarinig na mahalagang mga mensaheng ito. Marami pong mga mahalagang mensahe at impormasyon at katotohanan tungkol sa kaligtasan na aming pag-aaralan sa mga susunod na gabi. Panginoon, tanggapin sa inyong kaharian ang aming mga kaibigan, mga kapatid na narito ngayon. Lalo na yung mga nagtaas ng kanilang mga kamay, gandin yung mga aalinlangan. Lahat po kami ay alam namin na kami ay inyong binamahal. Ang aming dalangin, Panginoon, magkasama-sama nawa kaming lahat sa paglilingkod sa inyo upang sa inyong pagdating, kaming lahat ay sama-sama din doon sa langit na bayan na inyong inihanda sa bawat isa sa amin. Patawarin kami sa aming pagkakasala at pagkukulang. Ang lahat ng ito ay aming hinihiling sa pangalan ng aming tagapagligtas, ang aming Panginoong Jesus. Amen. Dahil po sa inyo, nakita nila ang liwanag. Nalaman nila ang katotohanan. Natuto nila ang daan. Natutunan nilang magtiis. Nakilala nila si Kristo. Naramdaman nila ang pag-ibig ng Diyos. Maraming nanumbalik sa pananampalataya. Nalaman nila kung paano maligtas. Lumawak ang gawain ng Panginoon. Kaya
nananatili ang pag-aralan natin ministry. Sa lahat ng mga naging bahagi ng pag-aralan natin ministry, maraming salamat sa inyong pagtitiwala at patuloy na suporta. Kami ang Pag-aralan Natin Ministry Family.